Ang tanong, Chewy, inuubos mo ba ang pagkain mo pagka nagpo-food vlog ka? Yes and no. Oh, ano? Yes. Kapag lalo na pag, kaya food tour. Mm. So sabi natin food tour, mga 4 o 5 locations. Pag una talaga, ubos yan kasi gutom ako eh. Oh. Mga bandang mga 4th to 5th location, medyo nahihirapan na ako kasi busog na ako eh. Mm. So usually take out yan. Okay, pag may kasama ka, yes, Jeyo, cameraman ko. Oh. Okay, may kasama ako. Sila yung titira nun. Pero kasi ano eh, like, eto ang mindset ko kasi dyan, may tama naman masama mag-sign na pagkain, marami nagugutom. Totoo rin naman yan. Pero kasi, it's part of your work eh. Diba? Kayo, alam yan, mga commercials, pag commercials na kayo. Kaya isang yum burger, sa isang take, nakakailang tapon ng yum burger. Sabi, nagkwento sa akin, nakaisang daang tapon sila ng yum burger, kada kagat lang Isang kagat lang. Para, kasi, sayang siya, diba? Pero wala, parte ng trabaho yun eh. Doon hindi ko naman, hindi ako nagsasign ng 100 yum burger. Pero parang yun yung punto ko. Wala parte ng trabaho eh. You need to take care of yourself eh. Wala ka pang niluwa. Linuwa, meron. Ano Ay, yun? Mumbai, yun? India, doon malala naman. Ano yun? Ano yung Paan pagkain? siya, alam mo yung leaf lang, tapos pinaglalagyan ng mga syrup, mga mint, mga powder, tapos isusubo sa bibig mo. Eh yun, sobrang lala talaga. Parang siyang ADHD sa isang pagkain. Ang daming lasa. Na-overwhelm talaga ako. Ginawa ko. Pinakita ko sa video yun eh, kaya okay lang sabihin eh. Lumayuan muna ako sa tindero. Pucha, linuwa ko sa kalsada. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Ang lala, di ko kaya lunukin. Hindi naman na-open yung ano. Hindi, malayo nga lumayo muna ako eh. Ano yan? Anong yung pagkain na yan? Street food sa kanila yan? Normal Street na food kinukonsume? siya, pero it's more on palate cleanser. So after, di ba sila, mas spicy sila. So para siyang natural, toothpaste, parang gano'n. To refreshen their breath after all of that curry spices. Ganyan. Parang dessert na rin, somehow. Ganyan. Sa Pilipinas, wala ka pa dinura. Meron na nga ba? Wala pa naman. Wala. Kahit mga exotic. Wala, kahit unggoy Kasi nga. ganun na yung pangalan mo eh. Ganun na yung tunog eh. Dura na rin yung Churro. Chewy. Hindi, wala. Sinabay lang niya no? Chewy. Hindi lang halata. Ano yung lumipad? Tsaka parang respect din talaga. Lalo kung kasi mo kaharap mo yung nagluto sa'yo. O proud na proud sila. Tapos biglang dinura. Ay, lunukin mo na lang. Sabi yan. Nakakatuwa nga pag nakikita ko, pag sumasabay ako kay Chewy, 2 beses na kasi ako nakasabay sa kanya. Yung mga pinupuntahan namin, madalas napuntahan niya na. Tapos pagdating namin doon, talagang welcome na welcome siya. Sila nanay, talagang ramdam mo yung yung gratefulness nila kay Chewy. Dahil simula nung tama ba yun? Simula nung na-vlog mo sila, lumakas yung... Di naman lumakas talaga. Pero siguro somehow nakatulong. Kasi naman yun eh. Kaya they can stand alone naman eh. So parang siguro extra booster lang pang sa kanila. Pang marketing, ganyan. May mga napapanood ako ng ganun kung paano nakakatulong yung mga food vlogs sa kanila. Sa product nila. Produkto na. Yung iba, talaga nag-skyrocket talaga pag isa lang isang matry lang ng Totoo. isa na tapos ang laki ng influence ng food vlogging doon sa business ng pagkain. Yan yung maganda eh. Kaso lang, make or break din yan eh. Pag nag-prosper ka ng ganyan, meron kang yung pila araw-araw for 1 month. Ang trend, matatapos ang trend eh. Anong next niyan? Paano pag wala na nag-vlog sa'yo? Di ba? O yari, sabi natin, magbigay si trending na, sabi natin si ano na next? Di ba? Parang after na ng trend mo, ano na next? Bumalik na siya sa tola! Oo nga. At saka yung dati, natikman mo yun? Pili mo yun? Pwede. Sinasabi yun eh. Yung yung natandaan mo yung street food dati na yung balot na nilalagyan ng... Oo, yun. Grilled balot. May Sa chili ugbo ba garlic. yan? Hindi siya ugbo eh. Parang maliit lang siya na stall pero sila nag-start. Sila lang. Oo. Napunta mo ba yun? Hindi eh. Pero nakakatry ako. Pero sa iba. So yun Yun, parang... yun after nun, parang, kasi pumutok eh. So parang tama yung sinasabi mo. Ano yung pwede nilang ihain after nun? Bawal lang, di ba? Bawal, habang, kayari, ganyan, di ba? Parang mga viral na content creator ngayon na may napatrend sila. Dapat, habang trending ka pa lang, sinasakyan mo, pero sa same time, parang 1 year ahead, anong next nito? Nag-iisip Kasi ka na. malalaos ako kahit anong mangyari eh. So, ganun din as a business.
Diba? Kahit Sa content creator din dapat yung ganun. yung sineneng na nag-ano na O yung, ulam. may hotdog. Si Neneng B. Neneng B, humupa din. Pero Humupa ngayon rin. may bago siyang product. Oo. So, parang binablog pa rin siya ng mga tao. Speaking of Thank you. bagong product, Uy. ito naman, tayo ditong McDonald's. Ito na yung third prize Talagay ko natin. Ito na for yung the third day. prize. Para baka mabash The ka very habang classic. you drive. Ano ka? Oo. Ito talaga. Very classic to. Buong mundo. Standardized. Ayoko Ang rin ng McDo fries burger nila. McDo ng ano. Ayoko Yung rin ano, ng burger McDo. Mas yung- gusto ko yung cheeseburger. Yung chicken yung kaninang burger ng KFC. Ayoko nga, hindi pala Hindi nire-review. overpowering hindi siya katulad nung dressing nung nung yum burger na Hindi. ramdam mo. Oo. siya medyo parang mayo light lang siya. mayo. Light Saka, mayo. maganda sa kanya, yung chicken fillet na gamit nila, somehow, kalasa talaga ng original chicken nila. Ah, Hindi yung parang may extenders lang na, alam mo yun, manok talaga. tsaka juicy Kaya baka mas mahal. Mm. Diba? Mm. Kasi ito, yung burger lang oh. Ang ayoko lang dun sa burger ng KFC. Doon muna tayo sa positive side. Yung chicken talaga ang star Okay. nung burger na yon. Pag kinain mo talagang yun ang may lasa. Mm. Kaso, nakakapala naman ako dun sa bun. Okay. Medyo sumasabit na siya dun sa Ngalang-alam Oo, mo. sa alam yung mo. likod ng ngipin. Oo. Ala, makasalanan ka. Siyang may Oscar lang claim. yun. Hostel lang ba? Eh, sabi nga ni Chewy, di ba, dapat in-elevate mo. Mm. Meron kang susunod na 1 year ahead ka mag-isip. Mm. Ikaw, ano yung mga nagawa mo ng innovation from the very beginning? Siguro, in terms of, like, masasabi ko, in terms of production quality, like, I mean, hindi ko sinasabing parang urban Yusuf level yung production ko. Pero like, tinatry kong i-elevate yung editing, yung shots, time to time, na parang hindi mo gaano makikita sa ibang, siguro food content creator. So, I'm trying to, inag-evolve mo time to time talaga. Nag-invest ako sa bagong gear, bagong lente. Tapos, number 2, sa lugar talaga. Like, tinatry kong pumunta ng mga bagong lugar. Like, kailan first time ko sa Siargao, magandang documentary lang, hindi lang siya about sa pagkain ng Siargao, pero ano yung Siargao ngayon? So, kamusta yung Siargao nung marami ng mga AFAM? Like, na-take over na ba yung mga kainan doon? Para yung mga lokal na dating mga isda. Like, okay ba sila? Pabor ba sila na parang nasakop sila ng mga turista? Parang gano'n. Maging westernized Exactly. na ba sila? Oo. Tapos yun, mga bagong bansa na pwede puntahan. Katulad ngayong June, may plano first time kong pumunta ng Uzbekistan. Wow. Wow, iba, ano yun? Diba? Ang weird shit, diba? Parang, wow, ha? Ano yun? Parang spelling, no? So parang mga ganun, like, try kong... Mag-invento ka ba ng bansa? Hindi na to yun. Lagyan mo na Central ng Asia tan, yun. no? Central Asia. So yun, mga ganun. So, try ko talaga mag-evolve talaga na... Tsaka Yung- sabi mo nga, di ba, yung vlog mo, hindi na lang sa food review. Ano Culture na siya. Sana, oo. I mean, kaya nakakatawa if may mga review na parang, uy, okay to si Pops ha. Hindi lang pagkain kayo. Kasi Oo. yun talaga para hindi lang kayo busog in terms visually ng pagkain. Pero like, May take okay, din ganyan sila. pala sa Sulu, ganyan pala sa Taiwan, ganyan pala sa Indonesia. Ganyan. Ganyan pala si James pag kumakain ng burger. Ganon. Sobrang curious ako doon sa mga food vlog mo, lalo na sa Mindanao. Kasi yun yung mga parang hindi mo siya pupuntahan ng Para sa wala kang pagkain. mission eh. Totoo. Oo, parang Oo. ganun. So, nakakatuwa na makapanood na nakapunta ka doon na na-experience mo siya. Meron niya, nung kailan tawag dito, last year, may episode kami ni sa steakhouse ni Erwan. I-interview ko siya, tinanong ko siya anong perspective. Kasi milig din si Erwan pumunta ng Mindanao eh. Tinanong ko siya bakit tingin niya underrated yung pagkain ng mga Muslim o pagkain sa Mindanao. Ang ganda ng sagot niya, sabi niya hindi daw underrated. Hindi lang well represented. Kasi ang Pilipinas daw, very Manila-centric. Na ang standard ng pagkain natin, lahat Manila. Pag sinabi mo adobo, di ba, isipin mo yung adobo na toyo suka. Pero pag punta ka ng Cebu, adobo nila, prito yun eh. Yung adobo nila, o pwedeng humba. Parang, so, ang problem daw, parang very Manila-centric. Hindi siya underrated. Kasi sino magsasabi na underrated? Sa lugar na yun, hindi naman underrated yun eh. Underrated lang siya kasi ang point of view natin, Manila. Pero pag punta ng lugar na yun, hindi yun underrated. Sikat yun sa lugar na yun. Bakit kaya? Ang galing, no? Kung foodie ka talaga, ang dami mong pwedeng explore, no? Meron. Lalo kung Kaya, ano ka. ano sabi ko, very fortunate ako na sa gantong field ako. Kasi hindi ako maubusan ng content eh. Oo. Yung iba, nababaliw sila, anong prank na gagawin ko next? Oo. Diba? Anong story gagawin, anong skit gagawin ko next? Ako hindi, like, pagkain, evolving siya eh. Daming lugar na pwede puntahan, ang daming lugar na pwede balikan para sa pagkain.
Pero totoo nga yung sinabi mo na Manila-centric tong Pilipinas. Kahit sa lingwahe. Kasi kahit din yung mga, kung sino, yung mga vlogger or mga content creator na nasa Mindanao tsaka Cebu, sa Visayas, ang tinatarget pa rin nilang content is yung kung ano yung uso sa Maynila. Diba? Parang, syempre, kung ano yung uso sa Maynila, yun yung mag-flourish, magkakarami ng views. Pero, hindi nila iniisip, or baka may yung mga sumisikat galing dun sa mga lugar na yun, hindi nila naiisip na, teka, baka kailangan ko rin mag-give back dun sa pinanggalingan. Totoo. Yun talaga naano ko rin na yun yung importansya ng mga nagfo-food. Yung katulad ninyo na nagfo-food vlog, yung ma-feature yung mga hindi kayang ma-feature o mapuntahan ng mga tao. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.